Okay, yeah, nice. Naka-live na tayo. Nag-notice na siya Yata parang ganun, hindi ko na ano. Saan siya naka-live? sa Facebook. Nice. Oh yeah, meron dito Facebook. Meron. Kita. Good evening, good evening. Ayun. Good evening, good evening. Mhm. So may pabiglang topic tayo. Yes. Paano ka ma-inspired to be successful po? Saan dapat mag-umpisa po? Sige. Yung context muna. Bakit ka nga ba napa-invite, Boys, na pag-usapan natin to? Yeah, during kasi nung ano, alam mo naman tayong dalawa, 'di ba? We're on to mentors like Jim Rohn, Brian Tracy, uh, Simon Sinek. Mm, Yeah. Hindi lang patungkol ito. It's not about yung question kanina on the group kay sa Tech VA. But this is, I really want to open with you ng discussion regarding this because for me, I think this is ano it helps people siguro para maintindihan because I've talked a lot of people na mhm, um paano mo nabago? Paano ka nagbago? mhm, From car wash boy to here, 'di ba? So it's hard to explain. Ito yung gawin mo. I'm tired of teaching people na ito yung gawin mo. mhm, mhm, Even though I give a um platform for them to mhm. practice, to try. Para bago mo sabihin sa akin na hindi mo kaya, you have to try. Kasi ang pangit naman yun. Nakapag-aral ka, nakatapos ka, tapos ako, 'di ba? Parang Sabi yung, no, hindi yung valid. mentorship na ginawa mo, Boys, na ginagawa mo for free. Yeah, yeah, yeah. Mm, Bayad yung server, bayad yung hosting, bayad yung tools lahat ng ginagamit doon. Ang gagawin mo na lang is for you to try. mhm. No. Somebody try, ngayon successful na sila and yeah, natutuwa naman ako sa kanila. Okay? So, that's why sabi ko if I have a chance, gusto kong kausapin agad si Jebby. And nagulat naman ako sa'yo, Kuya, tara. Oh my God. Siyempre, di ba? Agad-agad. Di ba? Parang So, pareho yung ano pinapanood natin, di ba? May ayan. similarities din kasi sila. Sabi nila, kung kaya mo nang gawin, umpisahan mo na agad, di ba? Oo. Yung sinasabi ko nga lagi, parang steak lang yan. Tara, habang mainit pa. Oo, tara habang mainit ang gulat ako, sabi ko, pag pinalagpas ko to, I'm not, ano yun, parang religiously following pagka may nakita kang maganda, snap. So, everything will be stop, priority natin yung dapat i-priority. So, yeah, kaya tayo nandito ngayon, yeah, hopefully, maka-inspired tayo ng tao. Not to brag anything or something. But this one, my focus here is to share something na maging legacy na mawala man ako, 'di ba? At least meron tayong naiwan kahit papaano sa mga tao. Yun, solid. Pero, ano lang pasintabi po, opo. Malakas pa si Kuya Felix, mabait po yan. Yeah. Anyway, sige, mabalik tayo. At konting context lang, sino nga ba si Kuya Mm. Felix? Siya yung na-interview natin once sa Level Up with Jevy. So, isa siya dun sa mga classmates natin na sobrang makapag-thrive naman talaga. And at the same time, siya yung nag-sponsor dun sa website natin na naka-live. Opo, siya po yung sponsor natin doon. Mhm. Pinagkukwentuhan lang namin na may balak akong mag-setup at inaaral ko paano mag-open ng website. At dahil narinig niya yon, sige, para sigurado nang ituloy mo yan, sabi niya. Ako nang bahala sa domain. Nagkukwentuhan pa lang kami, inopen na niya yung domain. Kaya naman nung nagkaroon siya ng kwentuhan dun may konting chat kami dun sa GC. Gusto niyang pagkwentahan to. Ayun, siyempre ako grab agad. Kasi yung opportunity hindi naman laging nandyan, di ba? So, ayun, pag-usapan natin. Nung ikaw ba, Kuya Felix, na-inspire ka lang ba nang nag-start ka? Or plano mo na siya agad nung bata ka pa lang? Gusto ko ganito. Gusto.
Yeah, I've tried na maging business owner on my time nung bata-bata pa tayo. But my family actually, solong anak lang ako. They find me parang weird. Hmm. Ba't yun yung ano mo, mentalidad mo parang mag-aral ka tapos magtrabaho ka. And may ano kasi ako na ba't ang tagal naman ng pinag-aaralan natin. Gusto ko nang kumita. Parang ganun. Kailangan pa bang aralin lahat yan? Kailangan Oo, yeah. mag-graduate muna. Yeah, actually, when I was in my first year college, I think, yung BSIT, na hindi ko siya natapos. Um, ano siya eh, I asked my chemistry teacher regarding do sa isang subject. Mhm. Sabi ko, bakit natin pinag-aaralan yan? What's the connection on that when Hmm. I'm building the circuit board? Kasi chemistry ka, tapos, di ba, parang, Walang connection. Totoo, no? Pag nasa school, oh, oh yeah. parang wala tayong Actually, choices tinanong niya kung rin, ano wala, po. curriculum kasi. Mismo, mismo. Mm. Anong sinagot sa'yo nung tinanong mo yun? Hindi niya rin daw, ano, kasi curriculum lang, sumusunod lang siya. And I asked also, I'm not against with Rizal or Bonifacio sa mga heroes natin. I respect them. Pero, i-put mo siya doon sa subject ko which is not related. It's just, di ba parang, yung major ko, parang ang iksi nung time. But doon sa mga secondary subject, parang sila yung mas mahaba yung time. Hmm. Sila yung parang pukpok dito, pukpok doon. Pero yung major mo hindi na-perform, di ba? Parang ano siya. Ah, Medyo in that nawawalan subject. ng ano, yung sinasabi nga Mm. ni Jim Rohn, di ba? You have to spend major time on major things. Kumbaga, yung mga minor subject, kumakain sila ng major time that time sa'yo. Kaya Yeah, so nakukulat ka. Hmm. Ano yung realization mo doon? At paano ka naging na-inspired after? Kasi hindi ka nakapagtapos. So, ang ending, nag-start ka as janitor. So, bottom up talaga. Paano ka na-inspire after? Kasi kung di ako nagkakamali, nakwento mo dun sa podcast natin na may ka-work ka before, tapos minamaliit niya yung position mo back then. Car wash ka na ata noon, di ba? So, ito yung naging work tapos mo. na-upgrade ako to janitor and then I was working Oo, in, nag-level up ka. Siyempre. oo. Ngayon, paano, Tapos, paano ka nag-umpisa doon? Kasi, di ba, parang, okay, hindi ako, undergraduate ako, naging janitor ako, naging car wash ako. Saan ka nag-umpisa nung paangat na, ganun? the word na hindi mo kaya to because janitor ka lang. Mm. That word triggers me. Tapos, um, tinry ko talaga. Parang naging challenge sa buhay ko yon. Yun yung, I think, nasa lowest part ako nung time na yon. And then, ang dami ko napasukan trabaho. I try to sell yung mga fishball, yung mga palamig. Mhm. No? Tapos, I do sometimes yung mga racket sa mga catering. Tapos, nag-extra waiter ako from that time. So, what I've learned there, parang ina-upgrade ko naman yung pagluluto. So that's why if you're going to look at my Facebook, meron siyang cooking ano doon pagka may extra time ako. So I also love music. Nagbaka sakali din ako sa music. I try to mahirap tawag nito parang ah Di pag naging pinag yung... sabi nga nung asawa ko, parang naka 50 trabaho ka na iba't iba. Naging musician, oo. Kulang na lang mag-doktor ako. Ako naman nung nag-start ako, actually, muntik akong hindi nakapagtapos agad. Pero, Mm-mm. take ako ng accountancy. Pag accountancy kasi, quiz, pag hindi ka pumasok ng isang araw, susunod na araw, Japanese na sa'yo yun. Eh ako pa man din, and medyo matagal na tayo magkakilala. Kung pagbabasa ng libro, talagang matutulugan ko yan. So, I'd Mm-mm. rather listen yung teacher kung ano yung kinukwento niya. Pakikinggan ko yun, yun yung a-absorb ko. Kasi wala akong masyadong na-absorb pag-uusapang libro. Kasi tamad akong magbasa. Tapos, wala pa akong awareness noon na ano na auditory learner pala ako. May ganun pala.
May visual learner pala, may kinesthetic learner pala. Wala pa akong idea na may ganun before. So, ang choice ko lang is makinig. So, ang ginawa ko, para hindi ako ma-stop, nag-working student ako noon. McDo naman. Ngayon, Mm. medyo pareho yung sinapit natin kasi medyo cute lang ang sahod. Pag McDo, janitor, syempre, alam naman Mm. natin. Ano yan eh, yung mga frontliners, di ba? Kumbaga, bottom of the bottoms. Pero ang dami ding learnings naman kasi pag dumaan ka doon, di ba? Paano ka Mm. na-inspire na, hindi pwedeng dito lang, ganun. Yeah, ito yung ano naman, attitude ko, nakita ko. When I'm working sa isang company or mga business or may mga sidelines akong ginagawa, I observe, Mm. di ba? I'm part of their success. Pero yung success ko, hindi ko nakikita. Why can I build my own success? Kaya ako napunta sa t-shirt printing eh. Nag-a-INT lang ako before eh. Pero alam mo yun, yung pagkausap mo yung mga low level na ano, yung sila yung mga nag-welding, sila yung mga nag-gagawa ng ganito. Hindi Mm. ko sila tinuturing na mababa. Tinuturing ko silang, sila yung parang ugat nung ano. Nasa baba nga sila, pero sila yung ugat ng puno kung bakit nakatayo yung kumpanya. So that's why, ano eh, even naka-coat and tie ako, minsan nuhubad ko yun eh, nung agent pa ako. Tapos Mm. kasabay ko sila kumakain. Sabi ko, I learn from them. Paano magpahid ng pintura sa damit, ano yung mga chemicals na gagamitin, everything from what I've learned. Also, dun nga eh, yan, naging challenge sa akin yung Photoshop. So, from Mm. there, nag-start talaga ako from Photoshop. Paano Talaga, mo nila inalam yung Photoshop? Kasi yung perspective ng galing ka sa car wash, iba yung skill set nun eh. ayun, I make myself busy talaga that time. Ah, after nga, kung mapapanood nila, pag-uwi ko after mag-janitorial, nag-ano ako ng ano, ng bumili ako nung yung pirated ng mga CDs pa before. Tapos wala akong computer. So, Mm. ini-install ko yun sa mga computer shop dito kila Ate Len sa baba. Yun nga, nakikiusap ako tapos from practice talaga. Talagang until umabot ako how to operate AutoCAD. Mm. Hanggang Di ba siya umabot ako parang sa ano, AutoCAD. wala ka bang resistance na ano ba yung inaakal ko na to? Parang hindi naman yung dati to ha. Parang dati basahan lang sabon tsaka tubig yung hawak ko. Hindi. Ang pag-janitor, art din yun. There's an art there. Mm. Sa lahat ng ginagawa, sino ba yung nakausap ko before? Lahat sabi ko may art. Pag Mm. tinanggal mo yung art, yung passion, ano eh, parang ginagawa mo lang siya, tapos bukas wala na. Mm. Parang feeling ko, hindi ako mag-grow. Mm. Kasi pag ginagawa mo siya, katulad niyan, may lilinisin. Mm. If hindi ka marunong magtanggal ng mga stain talaga, at ang nakita mo lang ay parang, ay, yung sabon na to, hindi niya kayang tanggalin yan. So, wala ka lang ibang option. Hindi mo naisip yung vinegar at Mm. saka yung baking soda. So, kasi ang naka-input sa'yo, wala ka nang parang initiative na aralin pa yung iba. So, Mm. naging practice ko kasi yung ano eh, yung parang kailangan may solusyon. Mm. Pag Mm. nagawa mo na lahat ng mga, sabihin mo na nakaisang daang try ka para magawa mo yung bagay na yun at wala talagang solusyon, that's the time ako mag-give up. Pero pagka yung hindi ko siya, hindi pa ako nakakagawa ng multi-solution na para ma-solusyonan yun, hindi ako titigil. Until mapagod lang ako, saka ko siya sasabihin na, hindi ko na siya kaya. So regardless of the job na ipinag-umpisahan mo, you're building disciplines. Mm, Well, di- nakakilita ako kasi nung nag-McDo din ako, ang pinakaunang naalala ko, first week, nilagnat ako. Alam mo yung happy-go-lucky na estudyante? Tapos mm, bigla kang nag-working student. Sa McDonald's kasi, syempre, hindi naman natin masasabi kailan yung content tao tsaka madami, di ba? mm. Swerte ako, nilagay ako yung panggabi. Yun yung oras ng volume, yung pinakamadaming tao.
Mm, So, mm. ayun, na-encounter ko yung mga hindi inaakala. Pero tama nga naman, it's building disciplines eh. Alam mo yung bagay na kung nakasanayan mo yung certain level of standard, hindi mo na hahayaan na hindi mo makamit yon the next time you do it. Mare, you always come on time, Mm, tapos yung paglilinis mo, mga hindi ka nag-skip doon, yung inaasahan ka ng mm. turnover mo after. Uh, Pero masasabi ba natin yun na starting point kung saang success ka man papunta? Or that time parang go with the flow ka pa, wala ka pa talagang target after nun? Or ang goal mo lang muna is to level up dun sa next level, ganun? Yes, yes. To level up. Naghahanap ako nung saan ako komportable. Mhm, mhm, That's why ang dami kong napasukang work. Ang dami kong napasukang ah na nag-try ako. mhm, mhm, Nag-try ako sa company, nag-try akong independent, nag-try akong agent. Yung kikita ka lang with the, ano yung parang porsyento pag once na nakabenta or something. Ah, ang pinakamasarap kasi doon sa ginawa ko, I have tried to talk to lots of people. mhm, Ang dami kong nakilala. And yun yung talagang nag-ano sa akin, nagbigay sa akin ng parang mag-filter out. mhm. Sino yung sino yung dapat at sino yung hindi. Kumbaga nag-set ka Okay. ng goal, sino yung kasangga mo, sino yung kalaban mo. Dapat clear yon. No, walang kalaban. Wala kang kalaban. Hindi walang kalaban. Ang ginawa ko, you are my friend, acquaintance, parang eto yung source, eto yung asset ko. Mm, Naka-divide sila. okay. Magkakati hello ako, pero behind that, meron akong, this one is an asset. Like you're my asset. 'Di ba? Kasi I've learned, uh, kaya ko ginagawa to, kaya ako nakiusap sa'yo na pag-usapan natin to because may natutunan ako and I'm happy to share it. Mhm, mhm. Um, ano yung karapatan ko naman? Bakit ko siya, anong karapatan mo mag-share? Ewan ko, tanong ko sa'yo, JP, may karapatan ba ako mag-share? Wala kang karapatang mag-share. Hindi ko na rin alam kung anong tawag doon. Kasi Oo. imagine mo, galing janitor, car wash, ngayon senior web dev, yung dalawa mong anak Oo, na impluwensyahan mong mag-freelance din. Maganda pa oo, yeah. tayong stability nila ngayon sa'yo, di ba? Kasi nakita nila yan sa tatay nila eh. Hindi naman lahat ng naging anak ganun eh. Lalo na yung sa'yo, humble beginnings na considered. Lalo na yung background ni Ate Len, teacher, di ba? Mm, mm, mm. Yun. So, yun yung, yung tawag na. Parang, ah, when I learn something or parang may nakuha akong blessing, I want to share. Hindi lang sa pera or something. Gusto ko, turuan kita mangisda. Hindi kita bibigyan ng isda. Bibigyan kita isda. Pero, mas maganda, turuan kita mangisda. Para at least, pag wala ako, mabubuhay ka. Diba? Turuan kita magtanim. Hindi kita bibigyan ng bunga or bibigyan kita ng bunga. Pero tuturuan kita magtanim. Sa Yun yung, perspective ng yun, isang parent, paano mo na-inspire yung dalawang anak na mag-try for ay, success? mahirap. Kasi yung yung, ah, nung naging magulang ako, doon ko naintindihan yung parents ko. Kasi Ayaw may nila maaga kang makita naging ako. parent, di ba? Yeah, 21 years old. Tapos si Mrs. 19 that time. Naintindihan ko yung actually napag-usapan namin dito sa bahay. Yung, ano bang tawag yung generation? Mhm, mhm, Yung pagpapalit ng henerasyon, mhm. yung pag-change ng generation, it affects. Yung computer, ang alam ng parents ko, sabi ko, gusto ko mag-take ng course regarding computer, yung gusto ko maging computer technician or programmer. Ang sabi ng parents ko, wag, kasi gagawin mo lang dyan, maglalaro ka lang ng maglalaro. Computer before is alam nila Atari. Mhm, May mhm. Atari kasi kami before, tsaka yung yung isa, yung family computer. Kaya nasa isip nila,
Di ba, sa isip nila, maglalaro ka lang. Paano ka mabubuhay? Ganon. Mm. And ang mahirap sa amin, my father is a family driver, si mama ay tawag nito, yaya, and then my lola is yung cook. Ang mahirap, walang nakikipag-usap patungkol sa negosyo. But my lola is yung mahilig siya mag-breed ng pig, ng baboy. Mhm. Mahilig siya magtanim. So, ah siguro na-inspired ako sa kanya nung nakikita ko yun. And then, she make puto Mm. from rice. Na ngayon nakikita ko, pwede pala ibenta yun. Dito ginagawa lang namin snack yun eh. Pero mas masarap yung gawa ng pambahay, sabi ko. Parang kahit walang yema. Kasi ngayon may yema na eh. Nung time namin wala. As in, raw na, na puto, rice. Talagang, ang sarap. Ngayon, Malaki kailangan mo siya to. lagyan ng, Oo. ng yema para eh. Mm. Yeah, yun. Ano yung next natin? May Tapos, nakalagay dito yung lowest point. oo, kasi yung kinakwento natin, yung pinag-uusapan natin, yung medyo paangat na, 'di ba? Kailan yung ano, Hmm. yung lowest point mo na parang uh, na-shake yung pagiging inspired mo, yung medyo tinamlay ka, medyo tinamad ka. Nung Kailan mo pandemic. naramdaman yun? Yung parang napagganong ka, no? Nawala talaga ako nung pandemic. Pandemic. Bakit? Ah, ah, pero naging blessing sa akin. Ikaw ba naman, ang trabaho mo, yung dalawa kami nung anak ko, and nag-hire din ako ng tao Mhm, mhm, na sa renovation kasi marunong ako mag-AutoCAD. So, halimbawa, may mhm, papagawa sa akin na ceiling. So, alam ko siya paano gagawin. Tapos, papapintura ng bahay, ganun. Papagawa ng small office. So, yung mga division, yung mga metal paring, natutunan ko siya. Biri mo, napunta ako doon, hindi ko akalain, no? Sa hirap ng buhay, for us to survive kami ng family ko. Pero yung asawa ko maganda yung ano niya, yung income mhm. niya kasi syempre public teacher siya. Ayoko naman kasi na na sabihin ko sa kanya na hindi ako makakapagtrabaho kasi hindi ako nakatapos. So I really love my wife kaya kahit Never mo anong naisip yun since nagsama kayo. hindi, ang gusto ko mapasaya ko yung wife ko. Ganun. Tapos ayun, napapasaya ko naman siya tapos sinasabi ko, ma, na-short ako ng 30,000. Kadit ko sa'yo. Hindi, joke lang. Kakaswipe eh. Ako naalala ko yung lowest point ko nung naman nun. Parang after pandemic naman. Ay, hindi. Before. Yung year mismo ng pandemic. Before Mm. pandemic, naoperahan na si mother. Mm. Right after niya na-release sa hospital, a day after, doon nag-start yung lockdown. Oh, Tapos within the same year, na medical stroke siya after. Tapos before matapos yung taon, naoperahan siya ulit after. ang hirap nun Mm, medyo. Ang senaryo pa back din, nakapagtabi ako ng konti dun sa work ko dati sa corpo. Ang yabang ko nun. Parang, alam mo yung simula nag-working student ako, hindi ako umutang. Ganun. Oo. So, pero syempre, pag yung pamilya mo yung nagkulang or nangailangan, Mm. never ka magtitipid. Yes, yes. Totoo yan. Totoo. So, yun yung first time kong napautang Mm-mm. voluntarily. Tapos, doon ko na-realize na ano, kahit paano ka kagaling sa accounting, hindi magkakasya yung ano, yung 25K mo na sahod monthly dun sa 30K na gamot. Gamot pa lang yun. Oo. Pa Oo. yung living expenses, Parang may at negative, kuryente, ano dun pagkain. negative 5K Hirap computein nun. Di ba? At least, ang pinakaiba natin, meron kang kapatid. May mga Ah, ka. Ako, solo. Ang hirap. solo flight talaga, walang ano eh. Wala, mahirap. As in. So, paano ka na-inspire nun after? Um, Hindi ako nawalan ng pag-asa. Ang lagi nasa isip ko, halimbawa, for example, bigay ko na to. Nandito tayo sa freelance, no?
ang iniisip ko, magkaroon ako ng sarili kong, maliit na agency or company maliit. So, Mhm. yun yung tinatarget ko. Aside from passive income. So, yun yung yung mga passive income, plano talaga namin ni Mrs. yun. Actually, si Mrs. talaga yung nagplano nun. So, yun talaga yung tinatarget ko muna bago yung akin. Kasi yung kanya kasi is sure yun. Umulan bumagyo, meron papasok. Ako, government eh. Hindi, yung passive income, ang way of thinking dito sa bahay na pinapractice namin, yung trabaho mo, trabaho yun. Pero dapat, Trip pa yun. outside the job, meron ka pang dapat na Kumikita ka pumapasok. kahit natutulog ka. Yes. Yun yung yun talaga yung ah wino-workout ko dito sa bahay. Ito ba yung ano, yung nagawa mong paupahan? Oo, kay Mrs. yun. Sa kanya yun. Ah, separate pa yun sa'yo doon. Oo, ganun ako mag-isip. Yung Mm. kanya, kanya. Mhm, mhm, Yung akin, iba pa yun. Halimbawa, even na halimbawa nag-spend ako ng money doon or something, pero siya yung nakaisip kasi noon eh. mhm, So mhm, every property na ma-invest namin kanya yun, it's not mine. So I have to produce my uh, own asset or passive income na hindi similar sa kanya. Like for example yung kay RJ, meron na siya, 'di ba? So mhm, I'm a person na pag meron ka na ay ako gagayahin. Not unless, sasabihin ko sa'yo, tol, gipit kasi ako. Okay lang ba na medyo katulad nung ganun? Kasi para kailangan ko lang talaga. mhm, Ganun. But I'm not type of person na nakita ko sa'yo tapos gagayahin kita. No, hindi ako ganun. Kasi I'm a, gusto ko challenge ko yung sarili ko. Nagawa niya na yon. So what will mine? Ano yung naman yung sa akin? Different from him. mhm. Kaibigan ko siya, ayoko ko siyang kalabanin. Parang ganun. Ako da Yun. nagkakamali after nun, doon pa lang ako nag-start mag-aral. Ano kaya yung iba ko pang sources of income na pwedeng gawin? Ganun. Kasi dati pag nasa corpo ka kasi, ano eh, yung full time mo, nagreklamo ka na kauwi mo kasi sabi mo, pagod ka na, stress ka na, ganun. Mm, mm, mm. Pero doon ko palang na-realize na ang dami pa palang oras. Pwede ka Oh, pa palang mag-part-time. Pwede ka pa palang oh. mag-aral ng panibagong skill. Tapos doon ko rin Yes. encounter yung freelancing. Nasa freelancing pala, walang ano siya, siya yung pinakamalaking equalizer. Walang basihan ng natapos, walang Oh, basihan ng yeah. grades, as long as yung may tao na nangangailangan, willing siyang magbayad dun sa skill set na meron ka, sige, go. Doon Et, ako naka-encounter ng akala ko dati na nasa corpo ako, madali mag-freelance. Kasi sabi ko, 10 years, almost 10 years experience na. Umawak na ako ng tao dati. Graduate ako ng ganito. Head ako ng ganitong department. Pero nung nag-start na ako, ayun, nagpalit ng perspective. Ibang sobra, klase, sobra. ibang klase pala pag nag-start ka sa freelance. Ano naman yung Mm-mm. term mo after nung na-find out mo yun, nung nag-start ka na, yan, na-inspire ka na, sinubukan mo na, madali ba after? Kasi na nag-pandemic, di ba? Doon mo palang inumpisahan din yung freelance career mo. Madali ba? Ay, Bakit ka nagkaklase? nakakaiyak na part. Nakakaiyak na part. Kasi, nag-intern ako nang walang bayad eh. Gano'ng katagal? Sila ko. Siguro umabot ba ako ng buwan? 2 weeks, mga 2 weeks. I realized na kailangan kumita. Hindi pwede kasi nagbabayad ako ng internet, tsaka yung, syempre, yung mga ginagamit ko. Alam ko yung Sure gamit pa. ko, Padre de di ba? Pamilya. Tsaka syempre, kakain kami. At ang hirap ng buhay nung pandemic eh. Di ba? Pero ayun pala, no, may, hindi ko naman sa ginaya yung sa'yo. I heard from you. Kasi dati, ang pinapakinggan namin ng anak ko is only Brian Tracy and Simon Sinek. Mhm, mhm, Um, si Jim Rohn, narinig ko sa'yo. mhm. That's why I'm listening now to Jim Rohn. Yun yung influence mo sa akin. Hindi ko naman siya ginaya, pinakinggan ko lang. And I learned a lot. I learned a lot.
So, mamaya pag na-i-open natin yung gusto kong i-share, maiaano ko yun. Ano pa ba? Yung Nung pandemic talaga, yun yung pinaka ano, yung nag-start ako ng mag-freelance na ano. Actually, freelance naman ako noon eh. Kasi ang problema dito kasi sa Pilipinas, ang baba talaga ng value mo. Ang baba talaga ng value. Natutuwa ako sa ibang bansa. Hindi na, may mga masasama rin silang nasasabi or something na Mhm. parang dinadown ka rin nila. Pero mostly, alam mo yung na-proud sila dahil sa gawa mo. And they Na-appreciate don't. nila yung nakikita nilang value mo. Yung value mo talaga. As hindi sila lang hindi mo magbayad sa'yo nun. So parang yun yung down ako, pero na-relief naman ako when I earn naman. So now, na ano ko na yung value ko eh. Nakikita ko na yung value ko eh. So nakikipag-bargain na talaga ako sa presyo ko. Yan ba yung nakita mong success nung down na down ka? Yung na-appreciate ka nung yung mga nakuha mong client after 2 weeks? Kasi ito yung next Ah, question natin. What did success mean to you when you were down, down? Yung down ka talaga. Negative ka, zero ka, mm. kalmado. Alam ko, nakwento mo nun. After, kung di ka pa makapag-close ng client, inaaway ka na ni Ate Len, di ba? Lalayasan na ako ng mag-ina ko. Pero ano, sa akin yung success kasi, no, it's not a money. Mhm. Success is yung ano yung legacy, ano yung naiwan ko, ano yung nagawa ko. Kasi pag ang inisip mo pera maubos, pag inisip mo wealth, secured ka. Yung legacy kasi, yun yung nagawa mo eh. Ano yung nag, nag-imprint dun sa ginawan mo. Yun, hindi mawala yun eh. Mhm. Kasi the next time na ah alam naman natin sa freelancing, after ng masolusyonan yung isang problem, you have to find another client, Mhm. 'di ba? Sa atin naman tatlo nila Kuya Otherwise, RJ. mapuputol yun. Yes. Ang bilangan naman natin nila Kuya RJ after three clients. Saka tayo magbibilang ng one client. So pag hindi tayo nakatatlong client, wala tayong client. So that's the how Ito yung uh pulot natin kay Sir Sheldon. kay Sir Sheldon. Shoutout kay Sir Sheldon. So after three, saka ka lang merong isang kliyente. So ang akin kasi Um, yung mga nagagawa ko, yun yung success. Nakukwento ko sa anak ko yun. At nakikita niya yun. For example, isang client na million yung yung ROI nila, tapos biglang nag-down, tapos na-save mo yun, hindi na mababago yun. Sabi nga nung anak ko, mawala ka man, may naiwan ka. 'Di ba? Yung mga interview mo yung mga interview mo sa YouTube, hindi na maalis yun eh. Mhm. Not unless alisin. But the people na nakarinig sa'yo, hindi na maalis yun. Baka inspired ka, minsan may magagalit sa'yo dahil parang ang dating ang yabang mo naman. Hindi yun yung hindi yun yung goal namin dito. Ang goal namin dito, and we never ask for you na mag-enroll ka sa amin. Wala naman akong parang pinababayaran sa inyo. Ang akin lang is, if you listen, okay. Kasi through words na namin pinapasa sa inyo yung susi kung paano yung secret, di ba? Huwag yung tignan yung ano yung meron kami. Tignan nyo, ano yung process? Ano ba yung discipline na ginagawa nitong mga natutulog ba to? Sometimes we sacrifice ourselves na kasi kailangan namin mag-aral ng automation. Kailangan namin mag-aral ng GHL. Kasi yun yung trending. Di ba? Kailangan namin aralin ng WordPress. Kailangan namin, paano ba pagka nag-404 yung website? Saan na ako pupunta? Mga ganun. Di ba? So, How kasi are yung you mga going to... behind the scenes, di ba? Normally kasi yung mga Yes. tao nakikita lang nila yung nakakabili na tayo ng bagong apartment, bili na ng bagong sasakyan, nakabili ng MacBook. Yes. Pero ano But po behind yung the process? scene, Ano po hindi yung alam system? mo Paano behind the na-build scene. yun? Oo. Yung nabanggit mo nga kanina, yung difference ng pera at saka ng wealth. Mm. Yung wealth kasi stable yun. Yung pera maubos yun. Yung wealth, pag yun ang binild mo, hindi maubos yun. Kasi ano yun eh, as long as inaalagaan mo siya, hindi siya magko-close yung business mo, hindi,
hindi yung kumbaga hindi nakakasira yung product mo, continuous yun. Kasi hindi lang naman ako sa inyo nila Kuya RJ nakikinig. I listen a lot. Mas lalo na kasi before, it's hard for me to gather information. You have Mm. to read yung mga books. No? Ngayon Mm. online, may gusto ko matutunan. I have to type it. Mm. I invest Madali. sa AI. Mhm. Diba? Nag-invest ako sa AI para meron akong companion. Meron akong consultant, meron akong advisor. So, tama ba to? Mali? Ganyan. That's how I treat my AI. Talagang big help siya sa akin. So, hindi ka laban ng AI sa learnings. Hindi. Hindi. For me, hindi. Hindi siya, ano. Not unless, bigyan mo ng AI yung mga Scadnisel, ganun, Mhm. or something. Yung mga nuclear bomb. Oh, ilagay mo yan doon. Tignan natin kung ano mangyari. Diba? Let's see the result bago tayo mag-judge. Kung di ako nagkakamali, back then, ang meaning lang ng success sa akin nung panahong yun, yung hindi ko poproblemahin yung susunod na buwan. Yung pangbabayad ng kuryente, pagkain, ayan. Kasi, yun nga, yung math, di ba? Kahit paano mo magicin yung 25K, hindi magkakasya dun sa 30K na bill eh. Ano yun? Ayan, eh. Hindi ko din alam kung paano namin natapos yung mga buwan na yun. Hindi ko din alam anong klaseng diskarte lahat na diskartehan ko back then. Mm. Mm. Tapos, until 2020. Kasi parang 2020, 2021 pa lang ako officially nakapag-start ng freelancing eh. Yung pinagsabay ko pa nga, imagine 6 days a week, almost 13 hours a day akong wala sa bahay, sa corpo ko dati. Pero napagsabay ko pa doon sa freelance ko dati. Mm. Kasi may ano eh, di ba? May timing pa rin talaga kasi yung pag-grind eh. Yung learning phase Oo. pa, separate pa yun. Yung sa'yo, sabi mo nga, nakapag-intern ka na walang bayad, di ba? Sa akin, Yeah. medyo sinuwerte ako noon. Na-meet ko si Ate Ten, yung sa isang community. Tapos napadali yung pag-transition ko into freelancing. May nakapag-mentor sa akin. Doon ko na-appreciate yung idea of mentorship. Oh, nice. Ay, Kasi, ako naman may mentor. As oo, you know, si Margaret Salopas. ah. Yeah. Which is my, yun talaga yung first mentor ko talaga sa, ano, napakagaling niya. Super humble. Um, Grabe yung AND. Shout out ko na yung AND. Sobrang helpful nitong community na to. Article and design, no? Shout out sa inyo. Those people na maliit na community but there are very smart. Talagang makukunan mo sila ng ano ng inspiration. Magaling, magaling. Ano Ibang talaga. klase kasi yung experience kapag yung nagme-mentor sa'yo, pinagdaanan niya din dati yon tapos pinapasa niya na sa'yo. Kasi para siyang ano eh, yung difference ng knowledge tsaka wisdom. Pag knowledge kasi, facts yan, okay? Good yan, okay? Pero yung wisdom, nag-work na sa kanila, ipapasa nila sa'yo. So, ibig sabihin, I nag-work don't think so na. kay Margaret kasi si Margaret parang nasa high level and then Oh, she tried to go down to help. Kaya nga I'm paying forward right now eh. Yung mm, ginagawa ko. Doon ko natutunan sa kanya. Dalawa kami may advocacy nung ano eh. Actually sa kanya tapos sumunod ako sa kanya helping Filipino people. Doon nga sa freelancing mm. noong time na yon. Pero ngayon kasi nagpapahinga siya may sakit siya eh. Sa akin yun naman yung ano, napasa sa akin ni Ate Ten. Kasi before, na-encounter ko din yung mga nagpapa-intern, tas libre. Nung si Ate Ten, tinatraining pa lang niya ako, bayad na. Imagine, may pinapanood Magaling. siyang video sa akin, bayad. Sabi Ang ko, galing. ibang klase yung mentor na nakuha ko. So, as much as Mm-mm. possible, gusto kong magbalik. So, even after natapos yung usapan namin, yung contract namin and everything, until now, in touch kami. And kaya sobrang natuwa ako nung last year, nagkaroon ako ng opportunity na i-service siya kasi nag-check-in sila sa May Clark. Kasama niya yung Mm-mm. husband niya and yung anak nila. And Mm-mm. service ko sila from the O to Clark. Nakakatuwa na may konting naipundar na. Tapos, alam mo yun, parang achievement eh. Naisakay mo Oh, sa sasakyan mo yung mentor mo, tapos nai-service mo siya. Kaya parang, yes! yes, yes. Oo, di ba? Oo! Iba, ibang klase, ibang klase. Yun yung success, yun yung meaning ng success sa akin before. Yung peace of mind ba na, okay, Mm. nakakain tayo next month.
Dati, pinoproblema ko pa, ano eh, dapat may holiday or birthday, ganyan, para makakain sa labas. Ngayon, ayan, kamukha kanina, kailangan na nating mag-diet, kailangan na nating mag-workout. Opo. Sa Ikaw, akin yung nagbago success, yung idea mo ng success dun sa dati tsaka ngayon. oo, yung success ko ngayon, Mhm. nakikita ko based on your answer, sabi ko maipasa ko lang to success na to eh. Mm. O, di ba? May maka-inspired ka lang tapos i-continue niya lang yung ginagawa niyo. Is also a success. Kumbaga, ang akin kasi hindi lang dapat yung sarili ko eh. Dapat may matuto rin. Tapos in return, magtumulong din siya. Yun kasi yung ano namin sa community namin before, sa upskill community na pay it forward. Walang bayad to yung ginagawa natin. Kahit na maging kakompetensya ko na kayo, basta ibigay nyo rin siya ng walang bayad. Yun yung ano ko, yung advocacy ko before. Amazing, amazing. Medyo similar din yung ginagawa namin dito sa Level Up with Jevi. It started with Mm. a commitment, which is to level up, syempre. Kasi pangalan pa lang niya, di ba? Level Up with Jevi. So, paano magiging level up with Jevi yun kung di ako nagle-level up, di ba? Eh, ang goal, Oo. to inspire other peoples din to level up. Kasi ang pinopromote na parang uh, quote is live to level up. Kasi the moment na sobrang clear nung idea mo of the life that you want, and then yung level up, it becomes automatic eh. Oo, oo. Gusto mong gumanda buhay mo? Kung gusto mo talaga, maghahanap ka ng paraan. Oo. Gusto mong sumarap yung ulam nyo? Kahit yung simpleng pletong itlog lang, makakagawa ka ng paraan paano masasarapan yun, di ba? Mm. Lagyan mo lang yun ng basil Side leaf. dish. Yun dun sa bread, yung palaman nung nasa Vikings tayo. Naalala ko pa yun. Ano yung mga Mm. nilagay mo nun, Kuys? Ang sarap nun. Sa bread? Oo. Yeah, roasted garlic, tapos olive oil, tapos brown sugar, tapos balsamic vinaigrette. Imagine yung Dipping simpleng, sauce na yun. yung simpleng dipping sauce na yun, na napakasarap, na napulot mo before, hanggang ngayon, memorize mo pa, na umabot pa dun sa point na ako mismo natikman ko yun, di ba? Mm-mm. And then, paano ka naman nagstay inspired kahit na minsan mahirap? Kasi minsan, napapagod din tayo. Kasi ikaw, lalo na ikaw, minsan di ka na nakakatulog ng 8 oras sa isang araw, di ba? Minsan, yung 8 oras Pero na kompleto nadili naman siya. mo, in a week mo na nakukumpleto eh. Kompleto naman siya in a week, yung 8 hours sa tulog. Eto kasi. Per day kasi yun, Sometimes, quiz. Per day kasi dapat yun, quiz. yeah, sometimes my wife asks me, ba't di ka pa natutulog? I think a lot. Kasi halimbawa, as a freelancer, I tried this, uh, nag-prepare ako something as a full stack, ganito, ganyan. Pero hindi na siya bentahe sa market. Will I stay? Or do I have to sacrifice my family? Yung ano. Hindi. So I have to try. Saan ako nag-excel? Kinuha ako as a UI UX designer. And aside from that, maraming dinagdag. So sabi ko, okay lang. They paid na okay naman. Parang minimum 85K. Okay na yun. Um, parang okay, so doon tayo nag-excel. I try to search that keywords sa mga online jobs. Automatic, meron agad. So I have to trim down yung pagiging full stack ko into UI UX designer, WordPress designer or expert, and then funnel designer or developer. So tinrim down ko siya doon kasi doon mabilis eh. Mhm. Doon siya mabilis. Tapos ito pa, I would like to comment something. Yung kasi minsan, na-misinterpret nila if we are posting something of our wins. Yung maliliit nating wins. For example, you post your MacBook. Mhm. It doesn't mean you are bragging. Sa iba kasi parang bragging naman ito, ganyan, ganyan. Hindi. We are celebrating our
wins. Small wins namin yun. Hindi yun nakuha agad ng ganun. Although kasi nasabihan naman ako, do not post na parang nakaka-offend or something na parang marami namang nagugutom tapos you post your food na ginagawa mo. So parang, yun, nasabihan ako ng gano'n. So I'd stop posting. So that's why I engaged to this talk natin dalawa. Um, but to clarify, ano siya wins kasi yon. We are listening, kami ni JB, nakikinig kami sa mga motivational speakers. Mhm. And you have to celebrate your wins. That's one of the practices na ginagawa talaga namin. Ba't namin ginagawa? Ba't mo ginagawa yung JB? You practice your small wins. You celebrate your small wins. Ba't mo nga ba ginagawa yan? Nakinig ko din yung sinasabi mo na may nagsabi sa akin, huwag ka na mag-post. Huwag mo na post yan. Hindi naman kasi kailangan. Sabi nila. Be private, sabi nila. Ako kasi, nung, nung umabot dun sa point na nainggit din ako, yung kamukha ng sinabi ni Kuya Mark, nainggit ako dun sa achievements ng iba. Nainggit ako in a way na na-inspire ako. Ba't nila nagawa yun? Mas masarap ba yung Mm, pagkain dun? To the point yes. na napaka-question ako, okay, so anong kailangan kong gawin para makain ko yun? Kaya nga, kung napansin mo, di ba, I try to make it to the point na yung, yung mga bagay na pwede kong i-share, hindi talaga din ako nagtitipid kamukha nyo ni Kuya RJ. Talagang, ayun, all out. Even yung podcast ko, libre lahat yan. Mm-mm. Kaya, yung process mismo, hindi rin talaga tayo nagtitipid. Even naman yung nasa community, di ba? Yung mga nagtatanong. Hey, mga nagpapa-shoutout. Di na natin ito sa end kasi kanina pa sila nagpapa-shoutout. Sorry. Yung pag-post ko ng small wins, halimbawa yung nakabili ako ng sasakyan, nakabili ako ng MacBook, pinopost ko Mm-mm. yung kain ko sa labas. Actually, hindi pa lahat yun. Oo. Not to Totoo. brag, pero to inspire na kung ako kinaya ko yun, ako personally, hindi naman ako sobrang talino. Hindi ako sobrang sipag. Hindi ako so, Mm-mm. hindi ako sobrang gwapo, sakto lang. Pero kinaya ko yun, di ba? What more yung mga mas malalayong sipag? What Oo. more yung mas malalayong disiplina? Yung mas malalayong drive? Kasi last month, di ba, may nakausap kami ni Kuya RJ na nag-enroll. Imagine ko, is 55 years old, walang day off. 7 days a week yung work, 12 hours a day. Nakakapag-balik Wow. siya kasama yung anak niya. Mm. Bawon yung laptop niya. Pero bayad. Mm. Tayo, ikaw nasa 40s, ako nasa 30s. Hindi naman natin masasabing tamad tayo, pero minsan napapagod tayo, di ba? Ayun, 55. Mm. 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 So parang, Imagine. ang sarap lang maka-inspire dun sa ibang tao kasi tayo mismo na-inspire din tayo eh. So I try to make it a cycle na, okay, na-inspire ako today. Paano ko ma-inspire yung iba? Oo. And then, Okay, unhealthy isa sa ako, masarap oo. kumain, anong pwede kong gawin? So, ginagawa ko yung 25,000 steps. Pinaplex ko talaga yun. Kasi hindi naman araw-araw ako nakakapag 25,000 steps eh. Even yung nagkita tayo, Yes. di ba? Napalakad pa nga kita. Push me. May Pag-uwi puwisan ko, ka ba doon? parang payat-payat ko. Oo. But ito ito sa ano ko lang, I'll be open. Isa sa mga natutunan ko, there are two listeners. Isang listener na naintindihan niya at isang listener na dapat ulitin mo sa kanya or sometimes you need infographics. Kailangan pakita mo sa kanya. Mhm. Parang yung ano, hindi sila maniniwala sa'yo if they didn't see you na nandun ka. Mhm. Mhm. So, that's the reason why minsan nagpo-post din ako, minsan nag-ano ko. Just to say hello, hi, andito ko. Mhm. Parang and that magalit ka or hindi, ang akin kasi it's my space. Facebook ko kasi 'yon. It's my Instagram. It's my website or something. Akin 'yon. The purpose of that is to mark something that I can easily see na, oy, kumain pala ako doon.
Mm. Di ba? Parang, ay, eto pala ako before. Ito pala yung mga first year ko. Di ba? Parang maalala mo siya. And then, some people are happy to see that na nakita nila yung starting mo. Some people are, when you post, hindi naman kayo magkakilala, galit sa'yo. Mm. Mm. Wala ka namang utang sa kanya. Yung kinain mo naman sa restaurant, bayad naman yun. I don't know ah. Pero yeah, ang akin lang is parang kaya minsan nagtatanong ako, but until now, hindi ka pa rin na-inspired. Parang puro ka critic something, 'di ba? Puro ka complain and to the point na parang na-stress ka pa. Paano kami? Paano kami? Handling 3 to 4 clients, 'di ba? Parang ah na, na iba-iba. Paano mo sinuswitch yung sarili mo? Have you been in that point? Na tapos ikaw, ang problema mo lang is ayusin yung sarili mo and then uh, make a step para makasama ka namin dito and you will see ano ba yung buhay dito, di ba? Hindi siya madali, di ba? May masarap, oo. Parang nasa labas ka lang din. Pero ang point dito is umalis ka ba sa comfort zone mo? Have you tried to get out your comfort zone? Di ba? Parang kasi narinig ko kay Jim Ron, yung mga taong hindi nagiging successful ito Mm. narinig ko lang, I would like to share. Nakinig ka pero hindi ka nag-step forward, wala kang ginawa. Yung complain mo, next year yung pa rin yung complain mo. Mm. Bakit? Hindi ka kasi umaalis. Alis ka sa comfort zone mo. Doon mo malalaman yung, ah, Try something new. yes. Yun yan, di ba minsan lumalabas sa bibig mo, pinangarap mo na gusto mo pa to pa rin. Totoo yun, di ba? Halimbawa, hindi naman to lahat, parang one size fits all ang freelancing. Yes. Ang Ito amin lang is, sa atin, nag-work sa lahat. oo, try mo. Pag hindi mag-work sa'yo, then find something na mag-work sa'yo. Diba? Ay, kasi nandito kami, kaya ito yung sinashoutout namin na, try nyo lang. Diba? To be inspired. Actually, yung share ko later, hindi lang pang freelancing eh. It's all about parang one-stop shop siya talaga. Yung pinaka-main itong pinag-uusapan natin ngayon. So, yung 7 nandito sa monitor ko na nag-watch, shout out sa inyo. So, hintay lang kayo later sabihin ko sa inyo yung yung secret on, yung ano natin? Yung sa success, Mm. 'di How? ba? Yes. Mm. Tapos saan ka mag-start para malaman nila kung saan sila mag-start. Sige. Sa akin, yung ano pa yung huli ko, mm, how to I s- how do I stay inspired when things are tough? Yung kamukha nung kanina. Actually, dapat nakapag-live kami kaninang 7 pa eh. Oh. Oh, one of the reasons kaya inspired ako and even when things are tough. Sabi ko nga dun sa GC natin, di ba? Nag-send ako ng pictures. Nag-aya na si parents ko, si father, at saka si mom ko lumabas. Tapos, o sige, tara. Ganun eh, no? Kasi dati mapapa-compute ka pa, mapapa-check ka pa. Mm, Ayan, mm, bakit? mm. Ngayon, may konting ano na, may konting gusto niyo kumain sa labas? O sige, taka. Wala nang tanong. Mm, O taka, bis na kayo. wala naman. Yun. Yun yung habol ko. Yung yung small na magic moments. Kasi dati hindi mo magagawa yun. Yes, yes, totoo. That's why nga nung ako naman ng pag yung asawa ko gusto niya ito, gusto niyan, gugulat siya, ano lang ako, bigay lang ako ng bigay. Gusto niyang i-renovate yung ganito, sige, walang problema. Kami. Tapos, ayun na, pagka alam ko naman yung limit ko, nagsasabi naman ako, stop muna ha. Kasi nag-pick dun sa ko, sa limit. Ganun ako. Ngayon. Mm. Sige, ako, umpisahan na natin. So, Mukhang yun. kabay listahan mo eh. Hindi, maikli lang siya. We got 1 hour naman na. Ito.
Yun yan, paano ka yung ano, yung tanong ko kanina, ano, sa success? Ah, original question is, Oo. nasan nga ba yun? Paano ka Wait. inspired to be successful po? Saan dapat Ayun. umpisa? Paano ka ma-inspired to be successful, di ba? Parang, eto ba, magbababa ako ng isang question Sige, doon sa mga nanonood. Sa family nyo ba, sino yung, ano, nagki-trigger about success? nag-open Sino yung nag-open? Oo. Na, ito yung, ano, o baka nagsasabi lang sila na gusto ko maging successful, tapos wala na. Ganon. Yung pinag-uusapan yung success, hindi siya basta sinasabi lang or pinapangarap. Ang success is explained, detailed, dinidetalye yan. Kasi Mm. pag hindi mo dinetalye yan, hindi mo alam yung time frame. Dapat Pag hindi mo alam, pinag-uusapan, dapat may time frame, dapat naka-breakdown. yes, dapat nakaload yan. Every success na naiisip mo, di, yung matuto ka, ano yung natutunan mo this 2025, ano, Chevy? Ano yung nadagdag sa'yo? Well, nag-start ako ng January. Nangarap ako na mag 300 push-ups. Kasi last Hmm, year, natapos ako ng 200. Nagawa ko na, ng March. it's a success. Di Yes. ba? Anong ginawa mo? May process. Aside from the process, meron kang discipline na ginawa and religiously. Mm. Religiously, yun yung ginamit ko, religiously. Sinunod mo siya. Tama. Mm-mm. Siyempre. Kasi Sino yung ang sabi kapartner nga, mo sabi nga or ni RDR, di ba? Walang umiinit na kalan sa patay sinding. Ay, tama ba? Walang kumukulo sa patay sinding kalan pala. Baligtad yata. oo, di ba? Ayan, RDR, tsaka Chinky Tanya, I love those guys. Talagang, ano sila, tsaka yung mentor ni Chinky Tan, si Sir Francis. Francisco, sobra. Oo, yan, sobra as in talaga. Natututo ako sa kanila, kakapanood. So, ayun eh, pag yung pala yung mga pinanonood mo, may naglalaro din sa isip mo. Oo nga, no? Paano nga ba kinukuha yung success? Kasi may iba't iba tayong, ano approach ng success Mm. eh. Diba yung Subject iba? success, di ba? Pero the root is, saan ba lang gagaling? Sa Mm. tingin ko, sabi ko, dapat ko siguro i-share, it should start in the family. Mm. Di ba? Kasi, kung sasabihin mo sa akin, mahirap kami, hindi namin alam yan. Hindi kami nakapag-aral regarding that. For me, parang hindi ko siya ma-accept. O baka hindi ka lang, hindi ka lang nag-try. Di ba? May pangarap ka, oo, yun na yun eh. Alam mo, minsan nang nangarap ka, Mm. start na yun. Ang next na follow-up mo, kasi dapat ipa-follow up mo yun eh. Nangarap ka, gusto ko maging ganito. Okay na yun. Okay. For me, that's good. At least meron kang pangarap. Di Naumpisahan na. ba? Nagkakatots ka na. Umpisa mo na. Mm-mm. Yung second na gagawin mo kasi doon, minsan wala nagpapayo. The second na Mm. gagawin mo doon, is do a research. Do a research. Do some. Halimbawa, for Do the example, research. to the community ng Mm. technical VA ni Kuya RJ. Mm. Di ba? Gusto niyo maging tech VA talaga? Pangarap nandun na kayo, nag-enroll na kayo dyan eh. Di ba? The next step is yung process. Ano yung process na gagawin? Sa Di ba? main course, consume mo Manood ka lahat ng ng, nandun. di ba? May tapon ba doon? Wala naman eh. Andun na sa inyo yung material eh. Di ba? If you want to go to level up with Jebby, meron ka na makikita sa kanya eh. Ano yun? Yung, yung mga ginawa niyang effort to compile. Lahat ng mapagkukunan mo ng inspirasyon mula sa mababa, paano sila napunta doon sa taas. So, pag-aralan mo lang yun, make a study doon sa mga napapakinggan mo. Sino yung nagbike? Just Mario Joseph. Sino yun? Hindi siya Ate marunong Connie, magbike. pa-40s na. At Ito lang siya Mario nag-try, Joseph. nag-bike. Yung triathlon, the word triathlon, hindi ko, Tatlo yun. doon O, doon pa lang bike, sa bike kayo. swimming.
Sabi ko, ang ginagawa mo at 40s, di ba? Parang, ako, bakit nga lang ako ng hagdanan, pagod na ako, tapos papaganyanin mo ako, nagwala ako. Di ba? So there's a process. Ba't siya nakapunta doon? There's a process. So it's your choice. Na pumili ka ng sarili mong goal and the next one, hindi mo lang dapat siya pinapangarap. You have to note the process. Take note mo May yung next level process. siya, may next level siya. Mm-mm. Di pala pwedeng pinapangarap mo lang lagi. Di pala pwedeng iniisip Hindi. mo lang siya. Ito pa, coming from RDR, if you have a business, hindi agad successful ka the first year, the second year. Fifth year, narinig ko sa kanya, fifth year, doon mo masasabi na you're starting your business. Kasi marami daw pala na nagtatayo ng business after 5 years, nawawala. Hindi umabot sa 5 years. Ibig sabihin, pagdating pala ng tag-ulan, hindi ka na tumutuloy sa pupuntahan mo. Bumabalik ka na uli. Di ba? So sabi ko, napaka ano. So I'm thankful kay RDR regarding that. Napakita ko sa ano niya sa my day niya yun na post niya. So, sabi ko, okay, I take note of that. Para pag nagtayo ko ng business ko, dapat ma-stable ko siya hanggang 10th year niya or 15th year niya. Doon ko masasabi may business na ako. Like us, di ba? Mhm, Pag mhm. wala kang 3 clients, wala kang client. So, di ba? It's hard. Para, pag tinatanong, ano sasabihin ko rito? Wala akong kliyente. Bakit? Hindi pa ako lumalagpas ng 3 eh. So, Lagyan natin ng context. Bakit nga ba tatlo? Nabanggit kasi ni Sir Sheldon to eh. If you mm. consider your freelancing as a business, tapos isa lang ang client mo, paano pag nagkasakit? O, di ba? Logi business mo. Eh kung dalawa, medyo pwede na kasi dalawa. Pero Oh. tatlo, at least tatlo dapat, sabi niya. Mm. Lagnatin man yung isa, ano man yung mangyari dun sa isa, may isa pa rin. Yes. Mm-mm. Di Yan ba? yung napulot namin kay Sir Shelton. By the way, ano Mm. din siya? Freelancer din. Pero isa siyang teacher. At the same time, Oo. dun kami nakapag-celebrate ng team building last time. Sayang, di ka nakasama nun, guys. Pero lupit, Oo, ano? yeah. Lupit. Mm. Tapos ito yun, halimbawa, this is your family, halimbawa, apat kayo. This is your father, ito yung mother, ito yung dalawang anak mo. So, making sure na, halimbawa, si father, or yung anak, minsan, di ba, yung anak, parang, parang maganda yung ganito. Naisip ko parang maganda tong ano natin na to. So you have to, sa family, na pag-uusapan natin, support him. Let him explain everything. You have to listen. Kasi minsan yung iba parang, ay wag yan. Hindi na may ano na yan, dito parang, okay. So anong naisip mo dahil kumontra ka? 'Di ba? Before ka mag kumontra sa isang bagay na alam mong brilliant yung isip niya at hindi mo naisip yun, sa kanya pinaisip. Mhm, mhm. Bakit ka kumukontra? Pag kukontrahin mo siya, make it sure na meron kay papalit na mas better dun, much better dun sa naisip ng anak mo. Mhm. Or kung sino may nakaisip ng success. So, kaya talaga sabi ko, nang gigigil ko, gusto ko talagang i-share to. So, halimbawa, siya, pag-usapan ninyo, yung naisip niyang business. Hanggang sa makita ninyo yung mga lapses. Ano ba yung kailangan? Paano pag ganito? Paano pag ganyan? Paano natin sasaluhin yung ganito? Hindi porket siya yung nakaisip ng success na yon or business or something na alam niya parang Idea, yung magsasucceed model. yung idea, yung parang pupukulin mo siya ng tanong hanggang sa mawala na siya ng sagot. Ang dapat doon kasi is you support. What if pa ganito? Halimbawa, nagtanong si father, paano pa ganito? Dapat si mother or tsaka yung isang member of family, they should parang tutulong. Mhm. So, ba't nyo Para gagawin yun? mag-manifest yung idea na yun, hindi siya mag-remain Yes, idea lang. oo. Kasi, discipline kasi yun, nakita ko discipline siya. Ba't ko siya in-apply into family? Kasi, nung nakikinig ako kay Jim Rohn, sabi ko, ito yung napakinggan ko eh. Sabi niya, even your, kahit sa ALAC sa billionaire's mindset, Mhm, mhm, mhm. sabi niya, even your partner,
Sabi niya kanina na pag-usapan namin ni Jeffy. Ah, yung partner mo, 'di ba? Pwede kanyang hilahin pataas, pwede kanyang hilahin pababa. Mhm. So bakit yung family mo hindi ba kayang gawin 'yon? Kaya kang hilahin ng family mo pababa. Kaya kang hilahin ng family mo pataas. I knew some families near me. Nagtutulungan sila. Kaya sila successful. Okay? They talk about business. Kaya sila successful. Observe yung people na ano, lagi may problema sa family. Yung problemado sila sa pamilya nila, Mhm. sa anak nila. Wala silang pinag-usapan. Yung binubukan ng bibig nila, hindi patungkol kung paano sila magiging successful. Sila yung may problema sa pagiging successful talaga. Because wala silang ano eh, Yan. parang, oh Dapat yeah, I observe people. Oo. Naobserbahan ko talaga siya. Tingnan mo, I am circle with you and RJ. Anong meron? With Mark Bahala. With other freelancers na kahit sabihin mo nag-struggle sila, nagtatry talaga sila na meron na ako nito pero gusto ko pa to. Sila Kervin, di ba? nangarap na kulayan. Di ba? So, parang ako, parang, uy, teka lang. Ang daya naman itong mga kalaro ko na to. Nandyan kayo tapos gusto nyo punta sa ganito. Punta rin ako dyan. Di ba? Parang ganun eh. Yung mindsetting mo, hindi ka nainggit ah. Kumbaga parang nakaka-inspired naman to. Ako matutulog tapos siya mag-aaral. Ako matutulog, mag-ano, sila nag-uusap sila. Paano yung automation? Paano yung ganito? Di ba? Parang, teka, ah, ako ba yung nawawala o sila yung nawawala? Parang ganun. So yun, yun lang yung akin ah. Draw a chart. Draw a pie or draw a symbols that represent yung family ninyo. And then check. Family check. Ano yung role ng kada isa sa pagiging successful? Because paano ka magiging successful? Paano ba yun? Ito yung hindi ko So, maintindihan may minsan eh. contribution, may assignment. Oo. Ito eh. Ito yung napag-aralan kong isa eh. Gusto niyang maging successful pero sa isang bibig ko lang naririnig. Hmm. Ibig sabihin, siya lang ang gusto niya maging successful. Behind him, yung mga family niya, hindi niya kasama. Di ba? Kakayanin ba yun? Hindi. Or kayanin mo man by a chance. Medyo But mahirap. I see people na talagang intact sila. Ay, may naisip siyang idea. Supportan natin. Hmm. Ha? Yan yata talaga yung problema kaya di pa ako nakakahanap ng ano eh. Ano sabi ko, gusto kong ma-share ito. Talagang sabi ko, parang feeling ko, Gaano ito ka yung ano, importante na thankfully. sinusuportahan ka ng pamilya mo, ng partner mo? Magaan sa'yo. Actually, ganito ito, sa amin. Thankful ako, bakasyon ni Mrs. Actually, I really forgot na talaga 5 years yung graphic design. Hindi ko na siya minamaster, hindi ko na siya pinapractice. Kaya masasabi kong hindi ko na siya ano eh. But, nung nabigyan ako ng opportunity for a certain amount, sabi ko sige try ko kasi nahirapan ako kumuha nung doon sa talagang job title ko. Mhm, So I mhm, tried this one. So nung nakita ko siya, sabi ko, I realized, yung may realization din kasi ako sa sarili ko eh. I mhm. realized, I dump this kind of skill pero kailangan pa rin pala. I didn't know na kahit pa paano, minimum yung kita. Ah, yung minimum sa freelancing hindi yung minimum talaga nakita ng ano. Um, Sabi ko, dumarating pala sa punto na kailangan mong paghandaan. Pag wala kang partner, hindi mo parang ikaw lang mag-isa, wala kang kausap na ano. Ang hirap. Even my son, no? He's a full stack developer, game developer. Gumagawa siya ng game. Mhm, mhm. Wala nakakaintindi. Um, he,
he developed something na sa iba parang ang hirap intindihin. But for me, kasi developer din ako, okay. Mhm. Um, kung hindi ko siya sinusuportan, mawawalan siya ng pag-asa. Mm. Di ba? Ah, meron siyang gusto eh. But I think, ito, ipasok natin to Jeb. Um, yung tinatawag ko na art of timing. Art of timing. Yes. Meron ka ngayon, Mhm. ah, baka hindi pa siya yun yung tamang panahon. Mhm. Mhm. Okay. So, walang tapon doon. Kasi inaral mo yun, pinractice mo yun, and nakita mo naman, ah, during your case study, meron siyang output eh. Once na nag-output yan, hindi tapon yan. You can set aside. Dahil hindi pa siya yung tamang panahon. Ito yung nasa harapan mo ngayon. This is the one that works. Pero parang sa'yo, parang ang dali lang nito eh. Parang ayoko nito, parang ganun. Pero yun yung nasa harapan mo eh. What will you do? Mhm. Hahanapin mo yung Eh, hindi nandun pa na eh. panahon o yung nasa harapan mo na? Di ba? Much better. Sige, habang ah yung nasa harapan mo, tinatyagaan mo. Pag nakakita ka ng tamang panahon kung kailan mo ibibira tong ano na to, tinabi mo rito, ah I think effective yun. So, what I'm trying to say is ganito. Naglalaro din kasi kami nagbabanding kami ng anak ko. Mhm. I Mhm. play, ah, yung matindi yung laro namin, Roblox. I, I play the soldier. Okay. Oh, may mga ano kami, may mga tactical games kami pinapasok sa Roblox, which is need talaga ng ano ng pagiging tactical. It's a war game. Tapos ah ang lagi kong role is sniper. Mhm. Being a sniper, hindi ka basta baril ng baril kung alam mo lamang hindi effective yung ano mo. Mhm. So, it's a art of time. Tapos, location. Walang sniper na nasa baba. Dapat Depende dapat kung saan nakatago yung ka. surface. Yeah. Depende kung yung surface mo, ng target mo for the enemy is walang mga terrain na ano sila. Mhm. The best Visible. part Mhm. of na maging sniper ka is you have to go to a high position. Yung matataas na location para makita mo yung baba and easy for you to target. And Mhm. by targeting, alam mo dapat yung range ng bullet mo. Anong kalibre ba yung dala mo? Hanggang ano lang yung range niya. 'Di Mhm. ba? How to maximize it. Mga ganon. So may mga ganon kaming game na tactical. We are not just playing, no? It's a practice of art. Sabi ko nga sa'yo eh, pag gumawa ka ng samurai, hindi yan basta iwawas-iwas mo. Di pwedeng Hindi banat lang siya ng ganun banat. eh. Yeah. Yes, hindi Dapat ba alam mo yung purpose niya, ano yung sharpness niya, alam yung reach niya. yes, same as yung ginagawa natin ngayon. Same as, ba't pinagkaiba ba yan pagpapasok ka sa success? Or ano yung gusto mong success na maging gusto mo? 'Di ba? So Before that's mag-art why, yun, dapat may idea ka ano yung success mo. I-describe mo yeah. siya, imaginein mo siya, i-visualize mo siya. Ito pa, isa sa natutunan ko kay Jim Rohn. And it's very effective. Paano ko nasabing effective? Kasi nandito ako ngayon eh. Mhm. 'Di ba? Hindi ako magsasalita kung wala ako dito. Ang pangit naman sabihin, ganito magpapayat pero ang taba-taba ako. Oo, di ba? Ang hirap mag-bridge na gano'n, di ba? Kaya nga ako sinusubukan ko talaga magpapayat. At least yung biceps, medyo may lumalabas na, di ba? Ang hirap That, 'di turo ba? sa ibang tao, yung mga bagay na ikaw mismo hindi mo nagagawa. Mm, Tingin mo, mm, mm. 10,000 steps ka, ikaw mismo hindi mo nagagawa, di ba? Mag 100 push-ups ka, ikaw mismo hindi mo nagagawa. Yes. Matulog ka Dito ng si 7 hours a day, hindi ka gagawa. Natutunan ko kay Jim Rohn, yung dream mo, i, i, ano mo na siya? Parang i-role play mo na. Okay. Gusto ko maging freelance. Alam niyo bang sa freelancing, pag nag-call ng meeting yan,
15 minutes before mga foreigner. Gusto nila 30 minutes, 15 minutes before, andun ka na. Mas maganda 30 minutes before, andun ka na. It's a practice, it's a discipline. Kahit wala kang kliyente. Pag binark mo yon na gantong oras ako gigising, gantong oras ako gigising, gantong oras ako mag-start, mag-practice. Baka kasi yung iba, ito gusto mo maging successful. Wala kang discipline, wala kang practices, wala kang ginagawang effort, wala kang tracking na ginagawa, wala kang timeline, 'di ba? Ako, ayoko sana mag-example lang ako. Last year, hindi ako marunong ah, ano ba yung nadagdag ko ngayon? GHL. Yes, hindi ako marunong. Pero ngayon, kahit pa paano, I earn money because of that. 'Di ba? Parang, ni, ano, in a year, maganda may nililista ka eh. Last year, hindi ako marunong ng Next.js. Dahil kay Sir Nick, may natutunan ako, kay RJ may natutunan ako. Yeah, parang ninonote ko siya. Ninonote ko siya. Because of that, kumbaga parang ah, naging successful si Kuya RJ because of this. Naging successful si JB because of this. 'Di ba? You were not there kung hindi mo yan pinangarap. Di Kung siya hindi mo yan inisip. Oh, ang hirap kasi sa'yo, pinangarap mo na, tinupad mo pa. 'Di ba? So, ayun, yun yung akin. Parang, ah, we're not talking here na to brag ourselves, but to inspire you guys. Yun yung akin lang. Malaki kasi yung impact, no? I use the word impact. If you make a infographics, if you take note, if you are aware of time. Bakit ko nasabi? One time lumabas ako. Mhm, mhm. May kababata ka, di ba? Meron kang kababata rin. Yes, meron din. Alam mo yung ano nila, yung yung routine. Mhm, mhm. Easy. Nung pumasok tayo dito, ang dami natin sinakripisyo. Do we have time na mag-spend pa ba ng ano to ng time para yung puyatan, inuman, Ngayon lang. kwentuhan, di ba? Ang ingay yun, pag gusto mong lumabas, you bring your loved ones, tara kain tayo, punta tayo Tipanya, punta tayo ng, di ba parang to please yourself. Yun na lang, parang yun na lang yung extra time mo sa sarili mo, bringing your family. Pero yung dati mong gawa, hindi mo na siya magawa. But once you go out, makikita mo sila, andun pa rin sila. Wala akong sinasabing pangit or something. Pero before, kasama ka nila. Tama? Mhm, May kaibigan kasama ka nila dati. mhm, mhm. Pansinin mo, iba ka na. Tama ba? Bago ka na. Oo. Hindi nila naintindihan. May may napakinggan ka. May goal ka Ang kasi. problema, may napakinggan ka. Ang problema, tinutupad mo. Mhm, Di ba? So you have to switch. Kahit yung anak ko, may friends ka. Asa na sila ngayon? mhm. Di Yung ba? mga friends natin dati, kung ano natin yung inabutan natin sila, ganun pa din yung iba. O yun, I saw. Ayoko mag-point ng fingers, but Mhm. I saw. Sabi ko, ano to? Kailangan to mapag-usapan. Para alam mo yun, hindi lahat ng 100 na makakarinig ay makakaintindi. So Pero yung kung may isang, inspiration, dapat magmula sa'yo. yes, Then you work on it step by step. Kasi simula kanina, yun yung naririnig ko sa'yo. Okay, naisip mo yung idea yun, naisip mo yung thought na yun,
capture mo na agad yon, ilista mo, isa-isahin mo katapos. Share to your family. Pag-usapan nyo. Baka kasi, isa sa member ng family mo, naghihintay lang din ng may 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 sabihin ka. 'Di ba? Kasi sila parang hindi sila confident na mag-share ng alam nila na parang mas okay mag-business ng ganito. Paano kaya kung mag-water station tayo? Ano guys? Parang ganun, 'di Ang ba? sa akin kasi Parang pag-usapan yung mga bagay na may achievement ka eh. Kung yun talaga yung goal mo ah. Kung firm ka na yun yung target mo, kung firm ka na hmm, yun yung goal mo, for sure, whether you like it or not, mapapa-invest ka dun. Halimbawa yes. ako, 'Di ba? medyo mahirap pa rin hanggang ngayon sa akin ang pagda-diet, pero napa-invest ako sa isang course for fitness. Ayan, nandito pa yung whey protein. Ayan. Kumakailan Ah. ng oras yung pag-workout, tulog, gym. Ayan. Ewan ko na lang kung di pa naawa si Kuya RJ dito, di ba? Start na rin si pag Ay, gumanda nahawa ka na ako. naman siya, hindi That's pa why, eh. that's why I bought this one. Para Nakasando at ka na rin. yes, I'm going to start that one. And thank you kay Mac, yung isang ano natin sa Tech VA. Hmm. Encourage me na mag-start into push-up ulit. Yup. Actually, sabi ko, na-realize ko, nagki-kickboxing pala ako dati. Hindi ko na siya napapractice. Kasi So, iba sabi ko, kasi, di ba? Out of all the assets that we have, sa lahat na resources na meron tayo, yan yung hindi natin mapapalitan eh, yung katawan natin. So, one of the things na yes, kailangan talaga nating pag-investan is yung fitness natin, yung health natin. Kasi para ka nasa mindset. game, hindi ka pwede magpalit ng character eh. Yan na yun eh. Mm. So, hindi mo pa pang-aalagaan, di ba? Kaya nga ako, normally, I usually promote yung holistic personal development, syempre, Mm. pera, spiritual health, career, mindset. Pero before anything else, yung fitness muna. Kasi hindi mo na mababalik pag nagkasakit ka, pag naabutan ka ng kahit ano pa dyan, di ba? Pero if medyo may pagka-healthy ka, may pagkasipag ka, gusto mo't hindi, may perfect excuse ka na para makapag-buffet sa susunod na araw. Oo. Kaya nga tayo nagsisipag, di ba? Para makain natin yung gusto natin. Mm. Yan, ngayon. Nga lang, kakasipag natin kumain sa labas, kailangan ko na mag-workout ngayon, di ba? Pero yun yung mga good problems na tinatawag. Babalik na daw sana sa gym si Kuya. Yeah. Ah, shoutout kay Kuya RJ tsaka kila Mark Bahala. Yeah, ang point ko lang is yeah, maging ano lang, maging consistent. Hmm. I think narinig ko rin yan kay ano kay Jim Ron. Maging consistent ka in what you decide. Hindi yung isang linggo pa lang umaayaw ka na kasi mahirap. Walang madali. Diba? Every changes na gagawin mo, hindi ka comfort dun eh, kasi changes nga yun eh. Hmm. Kasi kung walang changes, ano gagawa mo? Diba? As is ka pa rin. So, kailangan mo ng changes. Kailangan mo ng effort. Kailangan mo ng sacrifices. So, ah yung umaayaw agad, hindi yun nagwawagi. Hmm. Okay. So, Grabe. kailangan may result. See a result. Kahit maliit lang na result. Dati, bakit? Nung bata ka ba, marunong ka na magsulat? Hindi Hindi, naman na. syempre. Marunong ka ba lumakad? Hindi, di ba? Nag-effort ka, nagawa mo nga eh. Bakit yung malaki ka na, tamad ka na? Mas lalo na pag pinag-uusapan success. At yung success, pag iniisip mo, ikaw lang, eh di, ano na, Paano pag nakuha yan? Ikaw lang din. mm, dapat pag nag-isip ka ng success, pati yung family mo, bitbitin mo. Damay mo yung mga mahal mo. Yes. Para meron kang kausap. Baka makapag-buffet sa susunod na. Ang hirap kasi ng ikaw lang mag-isa. Kaya that's why meron kaming community. We talk. We talk. Kamusta ka na? Ganyan. Ano na yung ano mo, especially JV. Ang hirap pag si JV kasama mo. Nino-note.
Tapos tinatandaan, di ba dati ito yung ano mo, kamusta ka na? Yun ang mahirap kay JB. Kasi, anong tawag yun? Accountability or uh, anong tawag sa'yo doon? Kasi ninonote mo eh. And you don't forget, kamusta ka na? Di ba? Actually, hindi naman sa ninonote ko sila. Hindi ko alam kung bakit. Whenever I try to talk with people na ramdam kong gusto nila yung pinag-uusapan, Mhm. maaaring makalimutan ko yung pangalan niya, pero hindi ko makakalimutan yung pangarap niya. For Oo. example, si Yun yung mahirap. Kuya RJ, sabi niya, ano kaya ang business yung bubuksan natin? Sabi niya, gusto kong mag-open ng business. Tapos gusto niya daw Mm. mag-open ng playground. Sabi ko, Mm. bakit playground? Yung work mo ngayon, nasa Tech BA. Technical yan. Pati mo pa tuloy yung course. Total, nandyan na yan. Yun, buti, pinakinggan. Yung course, nandyan Mm. na. Yung sa Oh, atin din kasi, pinag-uusapan natin tatlo eh. may ano kasi di ba? May malaking diferensya yung nagkukwentuhan kayo tapos ikaw mismo wala kang may kwento. So for example ako, since matanong nga ako, ah, may tendency na ako mismo, tatanungin nyo din ako lagi. So paano Mm. ko sasagutin yung tanong na, oh, kumusta yung podcast natin? So ending, in-interview ko kayong dalawa ni Kuya RJ agad, yung mga sumunod pa. At may nakaset pa tayo na susunod. Yung kakasal Yun. niyan. Di ba? Yun. Yung Mm. interview daw niya sa Malaysia. Kasi nandun yung honeymoon nila. Mm. Di ba? Yan, yung mga dati pangarap lang yan eh. Pero kinukulayan natin kasi hindi naman pwedeng dun lang yun. Yes, yes. I Totoo yan. I try to make it to the point na sobrang klaro nung life na gusto natin mangyari, na we work on it, gising man o tulog. Mm. Alam mo yung kahit wala ka doon sa kwarto, kasi kilala ka na ng mga tao. Okay. Yes. Usapang web dev. Si Kuya Felix yan. Mm. Usapang tech Mm. BA. Matik, Kuya is RJ yan. Mm. Kung Mm. kailangan ng advice, alam na kung sino, di ba? Yes, yes. Mm. Hindi hindi ibig sabihin na na-identify mo na yung gusto mo, yun na yun. Pwede siyang magbago, Yes. pero anytime pwede mo siyang baguhin at kontrolado mo saan siya papunta. Mm. Siguro ako yun yung pinaka-take ko dun eh. Regardless dun sa pagiging subjective nung success mo, if day and night you visit it, pinapangarap mo siya, minsan pinapanaginipan mo pa, ganun. Yes, Sa oo. atin, Mm. maliban doon sa pinag-uusapan lang natin, may mga visual board pa nga tayo eh. Mm. Di So, ba? imposibleng hindi mo siya magawa kung everyday ginagawa mo siya. Imposible yun. And ito try to, ano yun, yung magbigay. Magpa, try nyo magpakain ng tao. Then, ang sarap sa pakiramdam. Parang, mas magsisipag ka kasi parang, ano yun? Basta ang hirap ipaliwanag. Ang sarap sa pakiramdam. As in. As in. Nung parang naaya ka namin mag-buffet. Yeah, mag-charity. Ang sarap mag-charity. Mm. Nung Help people. invite din sina Kuis Mark, si Kuis Eric, nakalabas sila kasama sila Kuis RJ. Alam mo Mm. yung kahit wala ako doon, nakapagtipa niya sila. Ay, oo. Hindi ko na ano yun, ang tunugan. Oo, no? Busy talaga ako eh. Nag-aya sila, weekdays yun eh. So, hindi rin ako nakapunta nun. Pero Ay, ang hindi. sarap lang sa pakiramdam na first time nilang matry yun. Tapos, pipilitin na lang sa susunod, maulit pa yun. Oo. Ano lang, sa atin naman ang nangyayari is, we are, ano yung, malalayo talaga kasi yung lugar natin eh. Mabilis tayo pag online eh. Pero yung ano, malalayo lang talaga yung lugar. Di mo Pero, kasi malalaman na masarap yung buhay kung di mo natitikman yung masarap na buhay. Ang pinakamadaling matikman yung masarap na pagkain. Tas unlimited yun. Ang sarap oo, pa, di ba? pagkain. Oo. Tingnan ko kung di ka babalik doon. Medyo mahal lang. Pero sigurado na babalikan mo yun after. Isipin mo, Sometimes hindi ko siya iniisip na mahal eh.
Bakit? It's your reward. Mm. Oh. Halimbawa, ang value niya is, sabihin natin, 4 hours of your, ano lang, yung ginawa mo, or 2 hours lang. Value na yun, eh. Parang, okay, for the 16 hours ka nag-work, 12 hours ka nag-work, um, kumuha ka lang ng 2 oras o tatlong o 4 na oras, sabi mo na max of 2 hours. Ano na yun? 4 hours. Ibig sabihin, parang gift mo na yun sa sarili mo. Hindi naman yun araw-araw eh. In Mm. a week lang yun eh, di ba? Compute the time you spend na nagsisikap ka versus yung i-pleasure mo yung sarili mo for yung value ng 4 hours more. Sabihin natin 5 hours. It's kumbaga, malaki na yun. Malaking yung i-pleasure mo yung sarili mo for yung value ng 4 hours more. Sabihin natin 5 hours. Mhm. Kumbaga, malaki na yun. Ayun, parang delay ako. Parang reward mo na yun sa sarili mo eh. Reward mo na yun sa sarili mo, yung 4 hours. Amazing, amazing. So, at ayun yan, sabi ko lang, kasi baka napagkakamalian tayo, we're bragging here, mas lalo na you post kay ni RJ. It's not, it's actually, um, doon lang nila parang ina-express yung mga wins nila. Small wins yun, hindi yun yung talagang, ano, sometimes, di ba, sabi mo nga, hindi pa yun yung lahat eh, di ba, Jem? Mhm. Mhm. Parang, it's a parang portion. Snippet lang yun ng mga ano ni JP. But behind the scene, mas more than pa that. Di ba? Ganun. So, ang akin lang, focus on your family. Pag-usapan niyo yung success with your family. Try niyo yun kasi nakita ko siya eh. Ang laki ng impact niya talaga. When you map it, when you talk about it, mas lalo na nasa isang bahay kayo, ang laki ng impact nun. I look for families na gano'n at saka yung hindi. Na-evaluate ko eh. Even my family, na-evaluate ko eh. Uy, dapat ganito tayo. Kasi sila, naging successful sila. Hindi lang isa yung nag-isip. Hindi lang yung isa yung gumawa. May sumuporta. May kapatid na nagpautang to buy a unit. Diba? Kasi kapos siya eh. But he managed to create a 10 doors, Mhm. sabi mo na paupahan. Mhm. And then yung passive income nun, yung iba binayad niya dun sa inutang niya. Kanino? Sa kapatid niya. Di ba? He put a business na ganito. Okay, hindi kaya niya ng allowance niya eh. Hindi niya kaya ng isang bagsakan. He asked for his family. Halimbawa, yung tatay niya may pension and then he put it there. Di ba? And then yung income nun, yung passive income nun, yun ang ibabayad niya. So, for a short period of time or sabi mo na 5, 10 years, Mhm. kanya, sa'yo na yun. Okay. And that's the time naman na pag nanganak naman yun, di ba? Ituro nga nila ano eh, pag nag-business ka, yung business mo dapat nanganganak. Hindi yung business mo, siya lang. Mhm. Mhm. Freelancing is a business. That's why we we still grind for clients. 'Di ba? Hindi kami naka-stay lang sa isa kasi tama si Sir Sheldon. Paano pag nagkasakit ka? Eh kung yun lang yung tatlong nakaka-support sa family mo, paano yung savings and everything, 'di ba? So yun yung pang-apat, pang-lima mo na ano. So yeah, hopefully tawag nito, nakatulong tong talk namin. And then dun sa mga uh, for how many times? May mga suicidal ako nakakausap. May kasi na ano ba another word for that? Meron silang mental health issues sa na nangyayari ganito and everything. 'Di ba sabi ko, parang mas maganda pag yung bang pinoproblema mo.
patungkol ba yun sa pagyaman mo or hindi? Pag hindi naman yung patungkol sa pagyaman mo, pagiging successful mo, hindi yun problema. Ang problemahin mo kung paano ka yayaman, paano ka kikita, paano ka makakapag-build ng wealth, hindi ng money, wealth mismo. Yung wealth na ano siya, na matulog ka, maano ka, nag-generate siya ng pera, di ba? So At the same instead of kung nandun na talaga sa borderline na yon, syempre, for professional advice, syempre. oh, yeah, yeah. Ay, oh, I've heard that from you. Totoo yan. Kasi hindi rin naman talaga natin ano yung iba. Mm. But I've encountered nga yung mga ganon. So, ang akin lang, maging busy ka lang. Maging busy ka lang sa dapat kang maging busy. Because I've heard this to my wife. Dapat alam mo yung important and urgent. Mm. Important siya pero hindi siya urgent. Urgent siya pero hindi siya important. Dapat alam mo yung important at saka urgent, mama, no? Important at urgent. Oh, yes. Same time. Yung important at urgent, yun ang pagbuhusan mo ng effort, ng strength mo, ng lakas mo. Kasi, to be honest, if you put an effort, JB, napapagod ka, tama? Mm, syempre, After that, tao lang napapagod ka. tayo. Yes. Same as success. Dapat yung effort mo at saka yung strength mo habang kaya pa, doon mo siya, ayan daw, strike while the iron is hot. Di ba? Mm. Parang steak lang yan, habang mainit pa. Oo, yun. Yun ang ano mo, ang amoy gasol. Yun yung dapat na focus natin. Yung, yung, kung saan natin ilalagay yung strength natin. Yung time natin. Kasi pag problema ka, maniwala ka sa akin, you spend time. Pag Mm. nagmukha ka, nag-spend ka ng time. Mm. Try mong tumambay. Mag nag-spend ka ng time. Di ba? Yeah, kami, right now, we sacrifice our time this time. Hindi lang sa amin, 'di ba? Para sa inyo. But actually, I'm learning while talking to Jevi. And sometimes, pag nag-iisip ako, may gusto kong sabihin, I learn from myself. Mm. Iba That's the yung honest. isip mo lang siya sa sinasabi mo siya, sa tinuturo mo siya, sa may kausap ka. Yes, yes. Ganun lang. And huwag niyong kalimutan magpasalamat sa Diyos. Wag niyong kalimutan kung ano yung meron kayo, share it to someone. Pag kaya. Kaya. Diba? Wag lang kayong tumulong in terms of paano sila makakaraos. Tulungan mo sila paano sila makatulong na tulungan nila yung sarili nila. Mm. Iba kasi yung tumulong ka kaysa tinulungan mo kung paano mo sila matutulungan yung sarili nila. So JB, for me, thank you sa binigay mong oras for me to talk about this one, about sa family, na ano ba yung dapat na pinag-uusapan ng family, because yung mga kids right now are focusing on their cell phones, on their tablets. Hindi ko alam uh what brings those things to them, yung mga memes and Mm. everything. You spend on the memes, your life will be memes. Diba? Totoo, totoo. If you spend on success, how to be successful, maybe there's a chance na maging successful ka or you succeed in this life. Ang hirap ng buhay, pahirap, grabe as in. Mm. Um, Sometimes people are parang, yung sahod mo, nabababaan ka pa. Yes. Because pag nagbago talaga may nagbago sa'yo, naramdaman mo yon, and you will not be comfortable again kung saan ka galing. But you don't forget it. Mm. You become inspired on that one. Nung nakaraan mo, that's your past. It's a mistake if you're going back there again. 'Di ba? Parang, parang
Sira ulo ka ba? Galing ka na nga dun eh. Gusto mo nang layasan yun. Babalik ka na naman dun. Parang sinuka mo Kamali na, ka na, babalik ka uulit ka na. pa. Oo, kaso nga mo naman. Naku Di po ba? ah. Tigas ng ulo mo. Ayun. Be inspired. Listen to Chinkitan. Listen to RDR. Listen to Level Up with Jebby. Makinig kayo sa mga nagbibigay ng inspirasyon. And ito nga eh. Tignan mo. Ang pinag-usapan natin is about success. There's a 9 people here on my monitor na siyam. I Mhm. don't know why. Pag-usapan natin dito yung mga nagbangga, nagpatayan. Ang dami nila. I don't know why Pero I'm not saying na dapat alam natin kung saan natin spend yung time natin. And success people connects to success people. Yung circle nila, kung nasan yung success na mga tao, andun din sila, doon sila ano ba yung sasabihin nito? Baka may mapupulta akong bago. Ganun. Amazing, So, amazing. yes, yes. That's why, andito pa rin ako kay Jemmy. I'm still, kung tutusin hindi naman kami magkaano-ano nito di ba? I I can manage my pero bakit Felix kaano mo si JB? I love JB. May mga sinasabi siya na sometimes na nagti-trigger sa akin. Uy, oo nga no. Hindi ko naisip 'yun. Minsan si RJ, di ba? So, yung pagpunta-punta niya sa ibang bansa, I was thinking also that na Oo, sabi ko, nadamay pa nga tayo. Napa-Singapore ako ng di oras, di ba? o, di ba? Because I do have a friend also na lumalabas sa ibang bansa. And what he do, alam nyo ba kung ano? He buy shoes. He buy watch. He buy mga ganito. Pagdating dito, kasi mura doon. Pagdating dito, he repack it. Ano ginagawa niya? Binibenta online. Baka nga nabudol na kayo nun eh. Di ba? And the price is, you know the price. Ah, yun lang, yung sa akin. I really, really love to share and pinagbigyan ako ni JB regarding this. Grabe, inaabot Maliit kami na ng, bagay. oo. Hopefully, this will be reviewed. Sana maka-inspired sa iba. And yeah, thank you ng marami sa JP. Mabuhay ka. And what you're doing is tingnan mo, ang alam ko agad kung sino nilalapitan ko to to do this eh. Para sabi ko hindi sayang yung time kasi starting tomorrow I'll be busy na naman. Mhm. So sometimes hindi ako nakaka-join sa community natin. But yeah, ayun lang yung may iwan ko and hopefully ma-share natin to sa mga nangangailangan para magkaroon ng ng liwanag yung kanilang pag-iisip if they no time to listen kay Chinkitan, which is Chinkitan, I love Chinkitan. Wala silang time makinig kay JB, wala silang makinig kay RDR. So, gusto ko lang maging part na may na-share ako kahit pa paano. Yun. So much then for inviting me. At Mm. anytime, lalo na akong available naman tayo, but hindi, di ba? Ako, Mm. siguro, ang pinaka-final thoughts ko lang din is be curious, regardless kung anong gusto mo. Kung gusto mo maging successful, be curious. Paano nagagawa ng ibang tao yun? Bakit si Kuya Felix, hindi siya tumigil sa pagiging janitor, sa pagiging car wash? Paano siya umabot doon sa level niya ngayon? Be curious, paano niya nagawa yun? At the same time, ako, di ba? Be curious, bakit ilang ano ko nang gustong magpapayat pero hanggang ngayon di pa ako tumitigil, di ba? Effective ba yung pagda-diet ko? We'll find out. Malalaman natin sa Yeah. susunod na kabanata, di ba? Yes, Kung yes. hindi nag-work yung 300, try natin yung 400. Hindi nagkakasya yung 15,000 steps a day, try pa natin yung next level nun. Yung diet, di pa masyadong nag-work. O, tingnan natin sa susunod. Di Yung nag-work, kapiraso mo pati tigil. yan yung mo, dati wala namang catch yung mo eh. Di ba? So, yung maliit na yan, that's a small thing na yan. That's level up. For me, ah, ganun ako interpret. Level up na siya. Oo, kasi, Mas maganda yung may kaunti kaysa wala. yun. Kasi iba nangangarap lang eh. Ikaw tinutupad. Be a student, Well, a follower, be a good asker. Bye! bye. At paano i-off to?
Don't ask me, hindi ko On the, alam. on the spot kasi yung mga pangla-live natin eh. Ewan ko ba? Ayun, nakita ko na. Salamat, salamat.